Sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin, alamin po natin ang update mula po sa Bulkang Mayon, dyan sa Albay, ang nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon. Walang dili iba ang direktor po ng VBOC, si Direktor Teresito Bacolcol. Magandang umaga po, Dr. Bacolcol. Welcome po muli sa DWIC Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez at Happy New Year po sa inyo, Direktor. Good morning, Director. Yes, good morning po and Happy New Year din po. Alright, direktang katanungan, kamusta na po ang kalagayan ngayon ng Bulkang Mayon? Sumabay pa sa pagsalubong sa bagong taon halos, Director. Yes, tama po kayo. Noong January 6, we raised alert level from 2 to 3 and for the past 24 hours, nakapagtala po tayo ng isang volcanic earthquake. Actually, this is the first volcanic earthquake since for the past 3 days. And pero nakapagtala tayo ng medyo marami-raming rockfall events. Nasa 161 for the past 24 hours. And meron din tayong 50 na pyroclastic density currents na naitala simula kahapon hanggang kaninang midnight. And right now, nasa alert level 3 pa rin yung Mayon Volcano. And patuloy pa rin nating pinapayuhan yung mga kababayan natin na huwag pumasok doon sa permanent danger zone which is 6 kilometers. Speaking of permanent danger zone, Director Bacolcol, dahil alert level 3, hindi po ba kailangan i-extend to 8 kilometers pataas? For now, hindi pa. Kapag siguro when we raise it, if we raise it to alert level 4, then we may extend the danger zone. But right now, alert level 3, as is muna yung 6 kilometers. Sa nakikita niyo po bang galaw at activity, Director, may tendency bang itaas pa sa level 4? Well, it's still early to tell, but right now, again, we will assess this on a day-to-day basis. May mga tinitingnan naman tayong mga parameters, katulad ng pagdami pa ng rockfall events, karoon na ng lava flow, which hindi pa natin nakikita ngayon, pagdami ng pyroclastic density currents, pagkaroon ng lava fountaining, pagdami ng volcanic earthquakes, yun yung mga palatandaan natin na we may raise it to alert level 4. But right now, yung parameters niya ay pasok pa rin sa alert level 3. So may pamamaga rin, di ba, Direktor? That's right, may inflation din tayong nakikita. Okay. After ba niyan, usually ilang taon na nating nakikita yung mga ganyang activity ng Mayon. Maituturing ba natin ito, Director, na kumbaga ready na tayo for sasabi natin na yung malakas na hinog na siya sa malakas na pagsabog o pagputok? When we say hinog na titingnan natin kasi usually kapag malaki yung interval in between eruptions, yun yung medyo explosive phase yung nakikita natin. But right now kasi the last time na nagkaroon ng eruption was in 2023. That's less than 3 years, and then we have this another activity. So we'll see. Yun nga, nabanggit ko, magkaroon ng explosive kapag medyo matagal-tagal yung interval. Victor, sa pagkakaalala nyo, gaano katagal or gaano kataas ang pinaka-level na naiangat ng Bulkang Mayon? Kasi nung nag-cover ako dyan, hindi ko na matandaan, year 2000 or later pa, umabot yata sa 4 or 5. Tama ba, Director? Yung alert, yung 2000, umabot sa alert level 5. Yun. Yung 2001 din, alert level 5. Mukhang yun yung kinover ko. Yes. So, ibig sabihin, may tendency mangyari yun? Yes. Wow. May possibility na, the possibility is always there. Pero sa nakita natin ngayon, halos similar yung activity niya doon sa 2023 eruption. Nagkaroon ng lava dome, followed by rockfall events and then pyroclastic density currents. Wala ring halos earthquake and halos sulfur dioxide emission. So, yun din yung nakita natin ngayon. So this may follow the template. If this will follow the template ng 2023, medyo matagal-tagal. Pero hindi siya explosive, effusive eruption. Okay. Direktor, tuloy pa rin po ba yung pag-collapse po ng lava dome?
Yes, tuloy-tuloy pa rin yung lava dome collapse kaya nakikita natin yung mga pyroclastic density currents. Kagabi, marami. And yun na nga, umabot tayo ng 50. Right? Director, sa kabila po ba ng mga activity na yan, nananatili pa rin po bang perfect cone yung ating Mayon Volcano? Kung Yes po. opo. Yun pala, malimit yung tinatanong sa akin yan, hindi na ba perfect yung Mayon volcano? Yung Mayon kasi is a stratovolcano, meaning it is built by repeated eruptions over thousands of years. So most of the eruptions, katulad nung effusive eruption na nangyari ngayon at saka nung 2023, they add material to the volcano rather than tearing it down. So yung nangyari ngayon dito, pwedeng nagkaroon ng temporary shaping, lava flows, rockfall, and dome collapses can scar part of the upper slopes. And but these changes are localized and superficial lamang. So over time, bagong lava and ash deposits revealed, and this would smooth out the cone again. So that is exactly why yung Mayon keeps its iconic symmetry. So kahit gaano kalaki o kahit gaano katindi ang activity niyan, mananatiling perfect pa rin yan, Director. Yes, that's right, that's right. So yung perfect cone may be scratched and reshaped during eruptions, but it's not destroyed. Continuously rebuilt yan by the same volcanic processes, yung nag-a-add ulit ng materials doon sa mga natanggal na parts. O kahit po magkaroon ng mga ikangay salin lahi, mananatili po sa Salin lahi talaga. kami lang sa 8 wonders of the world ang Hindi mabubura Mayon yun, Volcano. Director. Yes, hindi. Hindi. Okay. Apo, Director, hindi ho ba natin isinasantabi ang posibilidad po ng lahar flow, lalo po ngayong maulan ba dyan sa Albay? The threat of lahar is always there. Even kahit walang activity ngayon, kasi kahit walang activity ngayon, for example, walang activity sa Mayon, assuming na hindi siya nag-alert level 0, may mga old deposits pa rin siya na pwede i-remobilize. Yung mga deposits coming from previous eruptions. So, now nadagdagan pa kasi marami tayong materials. Apo, Director, doon po sa biglan lang natin ang paglilinaw and kindly educate us nga na makatutulong ba ang pagbuhos ng ulan para mapigilan ang ikangay activity ng bulkan? Dahil sabi nila tubig. May connection ba yon, Director? Hindi po. Wala namang connection yung magmatic processes nanggaling yan sa ilalim eh. So whether mainit or maulan, kung puputok siya kung may sufficient magma supply, kung may sufficient pressure, puputok talaga yan regardless kung anong panahon. So hindi po kailangan, Director, ng cloud seeding? Hindi po. Okay. Nililino ko na kasi nung tumatanda ako, ang sabi nila, kailangan na umulan ng malakas para huwag tumuloy yung activity ng bulkan eh. Para lang In malinaw fact, po. pwede pang makipag-ano yan ng phreatic eruption. Makadagdag? Phreatomagmatic eruption kasi Ganun. makadagdag kasi yung phreatic eruption or phreatomagmatic eruption, this is for phreatic eruption, for example, this is groundwater coming into contact with hot volcanic materials. So nagkakaroon ka ng pag steaming. binuhusan, Oo, parang baga. nagpiprito ka ng may mantika o boiling, binuhusan mo ng tubig, Tambulan. hindi nagkakaroon ng steaming. Okay. Okay. Sino kaya yung nagturo sa akin nun? Buhay pa kaya yun? Director, opo, bukod po sa Mayon, of course, hindi lang naman Mayon. Meron pa ba? Oo, baka meron pa nagpaparamdam dyan sa Bicol. Yung, ano ba yun? Bulusan. Bulusan. Wala ba tayong mga... Di ba naiinggit? Di naman naiinggit pa for now yung bulusan. For the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 8 volcanic earthquakes. But hindi naman masyadong threatening to. Nasa alert level 1 pa rin yung Bulusan volcano. How about po yung Taal? Yung Taal, right now, for the past 24 hours, wala tayo ng isang volcanic earthquake na naitala. And yung Canlaon naman, ito ang Canlaon, medyo maligalig. Tatapos na mag-New Year.
Yes, nung January 6, meron itong Talagang more than 3 hours na as emission activity hmm. na umabot ng 800 meters. And kahapon, meron ding as emission activity na umabot ng 6 hours and 21 minutes from 2:58 p.m. to 19 p.m. And medyo matagal-tagal. So, nasa alert level 2 ang Canlaon Volcano. Alert level 2. Eh yung nananahimik na pinatubo, may tendency pa po bang magising ito, Director? Well, the possibility is always there kasi it's an active volcano. Pero nasa alert level 0 siya together with iba pang bulkan natin na aktibo. Last na lang on my part, Director, how about po itong malakas po na lindol na yumanig na naman dyan po sa bahagi po ng Davao region. Magnitude 6.7 or 6.4 po. Yan po ba ay bahagi pa rin nung, sabi ba nating aftershock pa rin yan, Director, nung last year? Yes, most likely aftershock ito nung magnitude 7.4 event. But titingnan natin kasi it's almost on the same area. Halos 13 kilometers lamang yung distance niya from the epicenter ng last year. Tama kayo, it's magnitude 6.4 and pinakamataas na intensity ngayon is intensity 5 na naitala natin sa Manay, Davao Oriental and sa may Hinatuan, Surigao del Sur. Sir, Director, yung Banahaw, may nagpaparamdam po ba? Wala. Hindi naman. Okay. Dormant yun, no? Okay. Last na lang on my side, Director, with your indulgence, yung pong pinaghahandaan nating The Big One. Kamusta po update? Well, yung The Big One, the threat is always there. Kaya kailangan talaga nating paghandaan yung The Big One. Anything, earthquakes are random events and they're, hindi natin alam kung kailan ito mangyari. So, we really have to be prepared. By the way, yung Banahaw is, it's not an inactive volcano, but it's active volcano. Alright. Right. Sa inyo po ang pagkakataon, Director Bacolgol, baka may karagdagan pa po kayong mensahe at paalala, lalo na doon sa mga nasa paligid ng Bulkan Mayon, sir. Okay, so, paalala natin sa ating mga kababayan, especially yung mga nakatira malapit sa Mayon Volcano na sumunod sa evacuation orders, umiwas po sa danger zone and makinig lamang po sila sa official advisories na nanggaling sa ating tanggapan at sa mga LGUs. So, ang pinakamahalaga po ay ating kaligtasan and lalo na yung mga hazards sa ngayon gaya ng forecast intensity currents and dome collapse ay maaaring mangyari ito ng biglaan. So, kailangan talagang huwag pumasok doon sa permanent danger zone. Alright. Thank you so much, Director Bacolgol. Good morning po. Ingat po. Ingat po kayo, Director. Salamat po. Yes, maraming salamat. Salamat din po. Happy New Year din po.